Ayan, so good morning! Ayan, energy tayo. Ayan, so good morning po sa bawat isa. Sige nga, batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, ang ganda mo today, ang gwapo mo today. Ayan, syempre yung mga kasama natin online, Yumi type, ang ganda ng preacher today. I'm excited today. Ayan. So of course, sige po, appreciate natin ang worship team. Palakpakan naman natin. Sobrang anointed. Amen ba? And of course, let's appreciate si Ate LJ sa kanyang testimony ng giving. Sige po, palakpakan natin ang Lord. And I know you are excited today as well. So kaya naman po, sisimulan po natin ito sa panalangin. Okay lang po ba tatayo po tayo sa Lord? Sige po, let's pray. Father God in heaven, salamat. Salamat po sa araw na ito na nandito po kami sa tahanan mo. Wala kami sa ibang lugar, nandito kami sa bahay ng Ama naming nasa langit. Lord, yung iba dito pagod, yung iba dito may mga pinagdadaanan. Pero naniniwala ako, Ama, ang rason kung ba't sila nandito. Kasi umuhugot sila ng lakas at pag-asa sa salita mo. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, enkwentrohin mo kami. Holy Spirit, malaya kong gumalaw. Baguhin mo kami, tamaan kami ng salita mo para mas maging kamukha kami ni Kristo. Salamat po in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. So, meron po akong tanong sa lahat. Why do you believe what you believe? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Bakit mo paniniwala ang paniniwalang meron ka ngayon? Alam niyo po, according to research, there are 3 primary means by which we come to believe what we believe. May 3 paraan o dahilan daw kung bakit pinaniniwalaan natin kung ano yung paniniwalang meron tayo ngayon. So pag-usapan po natin. Number 1, by default. Sabihin nyo nga po, by default. Dahil lumaki tayo sa environment na hindi po normal ang i-question ang mga existing na beliefs and tradition. Tama po ba? By default, alright, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi naman natin pinag-isipan. Hello? Hindi nga natin alam kung ano yung malalim na why sa isang belief. Ito paniniwala ni Mama eh. Love ko si Mama, ganun na rin yung stand ko. Hello? Ito sabi ni Lolo eh. Kaya ganun na rin ako. Hello? Dito na ako pinanganak. Dito ako mamamatay. Are you getting my point? We believe something, tanong, alam mo ba yung rason kung bakit? Sadly, hindi. In short, porket ayun yung ginagawa ng iba, ganun na din ang paniniwala mo. You know what, this is problematic. Kasi po, if ititrace natin, alright, kung babalikan natin ang mga nangyari in the past, marami pong conclusions ang tao na hindi naman talaga logically, scientifically, and biblically correct. So, if we will copy their beliefs and thinking, what will happen? Di kokopyahin din natin yung buhay nila. Hello? At ang buhay nilang mali ay for sure, mauulit at mauulit sa katauhan natin. Hello? Ano po yung una? By default. Pangalawa po, by experience. Marami tayong paniniwala na shinape ng mga experiences natin. Well, experiences are real and no one can invalidate them. Alright? Kaya naman, madalas sa madalas, ang mga paniniwala natin sa buhay ay hango sa mga personal nating experiences. Hello? Hindi naniniwala sa kasal. Bakit? Ang lalim ng hugot sa pang-iiwan. Hello? May mga taong sobrang generous. Kung babalikan mo ang kwento niya pala, dati pala may kakulangan din, tapos may tumulong sa kanya. Kaya ngayon, generosity is her way of giving back. Tama po. Bakit sila ganon? Kasi produkto yon ng mga pangyayari at mga pinagdaanan nila. Well, it is true. Alright, experiences are the best teachers. However, if ang buhay mo ay nakatayo sa paniniwalang hinubog lang ng mga experiences mo, let me tell you this. This is still problematic. Bakit? Kasi po, sa mga experiences natin, hindi po palaging tama ang makakome up nating conclusions. Dahil hindi naman palaging magaganda ang mga nangyari sa atin. Bakit hindi ka na nakikipag-usap sa tao? Kasi dati nakipag-usap ako, tapos na-reject.
It's dangerous. Kaya hindi pwedeng ang buhay mo nakatayo sa default na mga paniniwala ng iba, hindi rin naman pwedeng sa experiences mo. Sabi po ni Pamela White, your beliefs in God is going to be your strength or your weakness. It's your burden or hope. Only you, ikaw lang daw makakapag-determine what you believe and how strongly you believe. Lumalabas na malaki ang role ng belief natin sa magiging klase ng buhay natin. Ang paniniwala mo sa buhay ay pwedeng maging matindi mong kalakasan o pwedeng matindi mong kahinaan. O, bakit sablay buhay nun? Wala, sablay yung paniniwala. Hello? Hindi ko po alam kung anong mga sablay na paniniwala ang hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin. But let me tell you this. Alam mo, at the end of the day, hindi po uubra ang paninisi. Kaya naman ganito yung paniniwala ko, tinuro ni mama Uy, hindi po uubra ang panunuro mo ng iba. Ano pong gusto kong sabihin? Don't let others do the thinking for you. Huwag kang pumayag na ibang tao ang mag-isip para sa'yo. Do your own thinking. Church, ano po ang ibig kong sabihin? Huwag kang papayag na ang buhay mo ay dinidiktahan lang ng mga default na paniniwala ng iba. Or sa experience mo na paiba-iba. Bakit may mga taong makikita ka, alright, na galing naman sa hindi maayos na pamilya, pero naging maayos yung buhay niya, naging iba. Kasi hindi siya nagsettle dun sa default system na meron sa bahay. Hindi siya nagpadikta sa experiences niya. Ang ginawa niya is yung tinatawag nating pangatlong belief formation na, pakibasa 1, 2, 3. When we say diligence, it means careful and persistent work or effort. In short, when I say, don't let others do the thinking for you, ang ibig ko pong sabihin ay, abay, effortan mong aralin. Ikaw mismo find out. Alright? Para mas maunawaan mo ang malalim na why dun sa paniniwalang yon. Huwag kang pumayag na ibang tao ang magdikta. Alright? Sa kung anong paniniwalaan mo. Hindi porket dyan ka pinanganak, alright, kailangan dyan ka din mamatay. Alamin mo. Kung worth fighting ba yung paniniwala na yan. Alright? Do your own research. Ikaw mismo, teka lang, gusto kong malaman. Tama po. Hindi po kasi posible na you want a different life, but you were careless on copying other people's thinking. Hello? Kasi remember kung anong pananaw, siyang galaw. Hello? Kung mali ang pananaw mo, syempre mali din ang magiging buhay mo. At gusto ko pong malaman mo na if you want na tamaan yung galaw mo, kailangan mong tamaan yung pananaw mo. Hello, kailangan mong effortan, magre-research ako dito. Hindi pwedeng iyon yung belief mo, yun na rin ako. Okay? So ngayon po, meron po akong important question to all of you. Why do you believe what you believe about Jesus? Is it by default? Coach, pinanganak akong religious yung family namin, kaya nagdadasal at nagsisimba din ako. Palasimba ako kasi yung parents ko ganun. Coach, mga kapatid ko nagsiserve kay Lord. Ako din. Minsan naman ganito. Si Lord naman maunawain. Namana pa natin to si Lord naman maunawain. Di muna ako magsisimba. Naiintindihan naman ako ni Lord. Kanina nyo naman na yan. Okay? Alright, o kaya ganito, alam mo kasi hindi ako ma-church na tao, pero huwag kang mag-alala, nagbe-pray naman ako. Hello? Is it by default? Or is it by experience? You know, I feel better when I'm listening to worship music. Iba yung pakiramdam pag nasa church. At saka ang babait ng mga leaders doon, mga mentors doon. Alright, kaya naiengganyo akong magpatuloy. Ulitin ko, bakit ka naniniwala kay Jesus? Kasi if you believe God based on default, then what if one day, yung religious mong family, magwatak-watak, nagloko si Pahapan, alright, iniwan ka ni Mama, maghihinto ka na rin ba sa belief mo sa Lord? Hello? Alright? If ang belief mo naman sa Lord ay nakabase sa experiences mo, what if one day, you don't feel good at all? Magpapatuloy ka ba
sa Lord. Hello? Sadly, maraming tao, they believe God because other people believe in God too. Nakigaya lang. Maraming tao, they believe God kasi may experience. Kaya sa mga panahon na pangit yung experience, aayawan na si Lord. Alam niyo po, importanteng masagot ang tanong na yan. Bakit tayo naniniwala sa Diyos? Kasi po, hindi pwedeng we believe God based on what others have said. It should be based on what God's Word says. And listen to this. Tanging sa pamamagitan lang po ng Word of God natin, makikilala kung sino si Lord. And when I say Word of God lang, it means hindi mo makikilala si Lord kung nakasara lagi yung Bible mo. Hello? Kailangan mo talaga ng diligence. Alright? Kailangan effortan mong buklatin, aralin ang Bible para ma-shape ng Word of God ang buhay mo. Sabi po last time ni Rev John, make God's Word the final authority of your life. Hindi pwedeng hanggang ngayon, ang paniniwala mo ay produkto pa rin ng default thinking na meron ang mga nasa paligid mo. Hello? Ganon din naman, hindi pwedeng ang experiences mo ang doktrina ng buhay mo. Alam mo kasi, mabait lang ako sa mabait. Uy, hindi yan biblical ha? Alright, gusto mong tamaan ang plano ni Lord? Gusto mong umayos ang buhay mo? Simulan mong maging diligent. Huwag kang pumayag na ibang tao ang magdikta. Alright? At yung mga sasabihin nila ang maging final say ng buhay mo. Be diligent. Meaning, effortan mong alamin ano ang tamang stand sa buhay para mahit mo ang tamang buhay. In short, ibase mo ang buhay mo sa Word of God. Hello? At sa entire month po ng April, ang ganda po ng napag-usapan natin. Ito po, lahat ay patungkol sa Word of God. Alright? Natutunan natin that the Word of God, alright, is with God in the beginning. Tama? At last week, natutunan natin, last week, ang Word of God ay para siyang agent. Papadala siya ni Lord at babalik siyang na-accomplish yung purpose. Tama po? And last time, we learned na sobrang halaga ng Bible. Hello? Because it is the Word of God. Wala itong error, dependable. Tama? Sino dito napasabi na grabe ang ganda ng Bible? Grabe, Word of God pala yun. Grabe, wow. Hello? Sino dito unti-unti niyang nauunawaan ang halaga ng Word of God, ang Bible? Sige po, magtataas ng kamay. Next question, bakit wala kang dalang Bible ngayon? Netong nakaraang araw ba, binuklat natin? Hello? Nagtaas ba ng kamay? No? Alam niyo po, nakita ko, alright, listen, wag na kayong defensive, okay? Kita kayo ni Lord. Alright, alam niyo po, nakita ko, kung ang Bible mahalaga, kung ang Word of God ay powerful at dependable, then kamusta ang attitude natin towards the Word of God? Alright? Kasi hindi natin pwedeng sabihin na napapawaw tayo sa Bible, pero at the same time, inaalabok na ang Bible sa mga bahay natin. Alright? Hindi pwedeng na-amaze tayo sa Word of God, pero at the same time, hindi natin ito pinapahalagahan. Listen, hindi ka pwedeng Christian. Alright? Yet, you believe the Word of God na powerful, at the same time, ang buhay mo powerless. Hindi pwedeng you believe the Word of God is active, pero ikaw, lalamya-lamya. Hindi pwedeng magkaiba ang buhay mo at paniniwala mo. Kasi alam niyo po, the Bible brings transformation. Kung di ka pa natatransform, dalawa lang yan. It's either di mo binubuklat ang Bible or mali ang attitude mo towards the Word of God. Hello? Alright, lumalabas na importante talaga ang tamang attitude towards the Word of God. Kaya naman po today, ang title po ng pag-uusapan natin ay The Right Attitude Towards the Word of God. Ulitin ko, ano ba ang tamang attitude, pag-uugali, pangunawa, at pagpapahalaga na dapat mayroon ng isang tao patungkol sa salita ng Diyos. Kasi remember, nakasalalay sa attitude natin towards the Word of God ang klase ng Christianity na isa sa pamuhay natin.
And today, allow me to share to you two groups of believers na parehas silang may na-receive na word kay Lord, pero magkaiba ang naging attitude nila sa pag-handle ng word. Sige po, allow me to read Acts 17, verse 1 to 4. Sabi dito, Paul and Silas then traveled through the towns of Amphipolis and Apollonia and came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. Ang unang grupo po ay yung mga nasa Thessalonica. Sabihin niyo po, Thessalonica. Meron po akong picture dyan. So sila daw po ay nasa loob ng isang Jewish synagogue. Ano po ba ang Jewish synagogue? Tingnan niyo po yung mga pictures natin dyan. Yan po yung design nila noong araw. At ang Jewish synagogue po ay assembly of Jews. Parang ganito, gathering ng mga believer. Ang goal nila, alright, mabago sila, mag-pray sila kay Lord, makinig din sa Word of God. Kaya po sila nagpupuntahan dyan. Amazingly, alright, pag sinabi pong synagogue, lugar kung saan nagtitipon-tipon ng mga Jews, mga naniniwala sa Diyos, alright, para ano? Para siyang church setup. Hello, naintindihan niyo po? And verse 2 sabi dito, as was Paul's custom, he went to the synagogue service, and for 3 Sabbaths in a row, he used the scripture to reason with the people. Si Paul at saka po si Silas, kahit pa that time wala po silang FB friends na taga Thessalonica, hindi naman nila nakita na nag-post, uy, life group here at Thessalonica. Wala eh. Pero by faith, alam niyang if may Jews doon, for sure, may synagogue, may mag-gather doon. And true enough, may nahanap nga siya. Hello, verse 3, he explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead. Sabi niya, this Jesus I'm telling you about is the Messiah. Ito po yung message. Alam nyo, sabi niya, for example, dumating dito si Paul, andyan kayong lahat, walang mga notebook. Alright, sabi niya, alam nyo, itong inaaral natin at pinapakinggan nyo tuwing punta nyo dito, yung Messiah na matagal nyo nang inaantay, dumating na siya sa katauhan ni Jesus. Siya yung pinako, yung namatay at nabuhay ulit. Hello, nai-gets niyo po? And verse 4, ito po yung nangyari. Some of the Jews who listened, alright, were persuaded and joined Paul and Silas along with many God-fearing Greek and quite a few prominent women. Ito po yung good news. After nilang marinig yung mga sinabi ni Paul, ang sabi ng Bible, some of the Jews ay nakumbinse at napa-join sa grupo nila. Alright, hindi lang mga Jews, pati daw mga Greeks, mga men and women din, na regular nang uma-attend. Alright? But this is my question. Kung some of the Jews lang ang nakumbinse at nag-join, nasan yung iba? Kung mga parang ganito, lahat naman umattend, pero dito lang daw. Example lang, dito lang daw yung naniwala. Dito, nasaan kayo? Parang gano'n, nasaan? Verse 5, sabi po dito, but some of the Jews were were jealous. So, they gathered, nagpangalawang service. So, they gathered some troublemakers from the marketplace to form a mob and start a riot. Kakagaling lang church, gumawa ng riot. They attacked the home of Jason searching for Paul and Silas so they could drag them out to the crowd. Ito po, nasan yung iba? They were jealous. They were troublemakers. Ito po yung first group na makikita natin. Mga regular attendee ng synagogue, pero hindi regular sa intimacy sa word. Uma-attend naman, hindi yan late ha, tulad ng katabi mo. Pero nung nakinig na kay Paul, bala ka dyan, ayoko dyan. Hello? Pangalawa, nakikinig lang ng word, pero hindi pinapatakbo ng word. Napakinggan eh. Pero ano yung nag-drive sa kanila? Hindi naman, ay alam mo, sabi kasi ni Paul riot daw, hindi. Puro emosyon, kaya hindi sila napatakbo ng word. Ano pa? Mga self-entitled. Kapag binangga ng word of God ang ego, gumagawa ng gulo. Hello? Eto pa. Alright, mga attend daw sa synagogue para matuto ng word. Pero hindi mga teachable. Kitang-kita mo tama. Grabe, parehas na may na-receive, pero iba yung balik ng word Tama ba? At isa pa,
Alright, mga open ang ears to listen, pero hindi open ang heart to accept the word. Grabe. Naintindihan niyo po, grupo, alright, ng mga believer, naniniwala yan sa Diyos, nung prinitsan mo ng medyo mabigat, ayoko na dyan. Hello? Alright, alam niyo po ba, trivia, Thessalonica is the capital province of Macedonia. At ang dami po ng population niya. That time, 200,000 including the colony of Jesus and synagogue. Okay lang pa ako ng picture natin. At dyan po yung Thessalonica. Alright? And nakikita niyo yung area niya, marapit po siya sa daungan. So mayaman po yan because of yung location niya, seaport po yan. Dyan po mostly yung trade. Alright? Thessalonica is one of the wealthiest, pakinggan nyo to, most influential and flourishing trade centers in Roman Empire. Mayaman lang sa salapi, pero salat sa tamang attitude towards the Word of God. Paano ko nasabi? Simple. Inayawan ang isang greatest apostle, ang isang Paul, for what reason? Inggit. Lumalabas, if we will not fix our problematic attitude towards the Word of God, we might be losing the greatest preachers, pastors, and mentors we have now. Kung palaging namimili tayo kung anong gusto nating marinig, base sa emosyon natin, lahat talaga aayawan natin. Tama? Don't get me wrong. Alam nyo, nung nagpunta dyan si Paul, hindi siya failure. In fact, nakapagtayo siya ng church. But the point of the discussion is that dahil close-minded itong Thessalonica, hindi tama yung attitude nila towards the Word of God. Imbes na yakapin ang isang on fire at mahusay na ni Paul, tinadyakan pa palabas ng city. Hello, imagine, kinancel si Paul, hindi dahil mali ang turo, kundi dahil mali ang attitude nila sa pagtanggap ng Word of God. Alam mo, lumalabas pala na kahit pa ang ganda-ganda ng word na pinipreach sa atin, kung sablay palagi ang attitude natin towards the word, sasablay pa din talaga ang magiging buhay natin. Nakita ko po ang magdidetermine sa klase ng buhay mo after mong makapakinig ng word ay ang attitude mo towards the word. Either you will believe and be changed, or you will get jealous and get worst. Hello. So bakit po ba natin pinag-uusapan itong church or alright, itong Jewish synagogue sa Thessalonica? Ito po ay para makita natin na hindi po pwedeng mali ang attitude natin towards the Word of God. Hello, are you getting my point? Sige po, let's continue. Sabi po sa Acts 17, tuloy ko lang po ng basa. Now, this verse 10 po natin, The brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea dahil pinatalsik sila sa Thessalonica, tuloy ang buhay, nagpunta sila sa Berea. And when they arrived, they went into the synagogue of the Jews. So lumalabas, same drill. Kahit walang shared location that time, natuntun po nila Paul na may nag-gathering ng mga Jews that time. Parang ganito po, they have set up, they're praying, alright, worshiping together and studying God's Word. And papapansin niyo po sa verse 11, sabi dyan, now these were more noble-minded than those in Thessalonica. Kung ang Thessalonica close-minded, ito pong mga taga-Berea ay noble-minded. Ano po ang ibig sabihin ng noble-minded? Meaning, mas angat sila when it comes to moral and intellectual value. Bakit? Kasi grabe yung pagpapahalaga nila sa Word of God. Alam mo, lumalabas na ang angat mo sa iba ay klase ng pagpapahalaga na meron ka towards the Word of God. Berea is not an important city. Hindi po siya malaki, hindi siya mayaman, pero magkaiba sila ng Thessalonica. May wow factor sa lugar na to. Hindi dahil, naku, mayayaman doon. Naku, may mga brand ang mga bag nila doon. Hindi. Alright? Ang rason ay bakit may wow factor. Kasi po, hindi man sila kasing yaman ng Thessalonica. Pero ang mga taong nandito ang yaman sa pagmamahal ng Word of God. Hello? Alam mo, allow me to say this, ang pinaka-greatest achievement na i-comment ni Lord sa iyo one day, hindi yung amount of money and achievement you have. Yung mga nag-gain mo sa buhay, hindi po yan. Kundi yung amount ng pagpapahalaga na meron ka para sa salita ng Diyos.
I-goal po natin na hindi lang tayo basta yumaman sa salapi, okay yan. Pero higit sa lahat, gustuhin nating yumaman sa salita ng Diyos. Hello? Sabi dito, bakit sila noble-minded? Because for they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Hindi nila kinik out si Paul agad-agad porket hindi nila nagustuhan. Ginawa nila, inaral nila. Ano nangyari sa verse 12? Therefore, many of them believed along with a number of prominent Greek and men and women. Now, meron po tayong dalawang comparison. Again, parehas naka-receive ng word, pero magkaiba ang naging attitude nila towards the word of God. Yung isa mali ang attitude. Anong naging ending? Nagpadala sa emosyon, tinaboy sa city ang isang greatest apostle na tulad ni Paul. Pero yung isa, tama yung attitude, kaya kinumend ni Paul sa pagiging noble-minded. Alam niyo po, kung meron akong isang word na madidescribe po ang Jews sa Berea, that is diligence. They carefully, persistently study, examine, and verify the Word of God. Ineffortan. Kaya ang daming nag-believe. Today, this is God's message for us. Be diligent in the Word. Maging tulad tayo ng Bereans. Find out God's Word for yourself. Ikaw mismo, Coach, gusto kong malaman niya. Sabi mo mabuti ang Diyos. Gusto ko ako mismo makabasa niyan. Ako mismo may realization that. Hindi yung, sabi kasi ni Pastor, hindi. Ikaw mismo, find out God's Word for yourself. Hello, gusto mo mag-grow sa faith mo? Hindi yan mag-grow kakasama mo ng kakasama. Pwede. Pero kung gusto mong mapabilis, aral ng aral ng Word of God. Hello? So what does it mean to be like Bereans? Kung tinatawag tayo ni Lord na maging katulad ng mga Bereans, paano ba maging katulad nila? Hello? Sabi po sa verse 11, balikan ko lang, now these were more noble-minded than those in Thessalonica. Bakit? For they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Number 1, have great eagerness to receive the word. Alam mo, kailangan natin yan. Sabi kanina, they received the word with great eagerness. Ang eagerness po na ginamit in Greek word ay prothomia, ang ibig sabihin ay zeal, spirit, and eagerness. Ano ba pag sinabing zeal? It means great enthusiasm, interest, and excitement. Grabe, tinatanggap nila yung word na may ano daw? Matinding interest. Matinding enthusiasm. Matinding excitement. Patingin nga ako ng excitement. Ganon nila nire-receive. Mga agresibo to. Naka, word na. Di pwede manahimik ka dyan. Makikinig ako. Ganon. Great. And gusto kong maintindihan mo para ano? Kakain na ba? Hindi pa kakain. Makikinig. Hello? Para tumanggap ng Word of God. Lumalabas na sobra nilang minamahal at tinitreasure ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, itong mga Bereans na ito, they don't attend their service in synagogue just because nakasanayan? Or dahil, ito naman yung ginagawa ng karamihan. Hindi po. They attend the service because they understand the importance of the Word. Hello? Ganun na lang yung pagpapahalaga nila sa word na excited silang tumanggap. Grabe! Sino aamin nung unang panahon, tuwing preaching pa tayo natutulog? Hello? Alam niyo po ba, during their time, wala pa pong compilation ng Old Testament and New Testament. Hindi po tulad ngayon na habang nagsasalita ako dito, nagbabasa ng verse, pwede nyo dyan sabayan. Noong unang panahon, wala pang ganitong compilation, kaya kailangan talaga nilang makinig. Ngayon sasabihin, nagbabasa naman ako sa bahay. Pwede na yun, din ako attend. Hindi. Hello? At during their time, kapag may gathering sila, walang PowerPoint. Hindi nila mapicturan. Sulat ng sulat. Kinig ng kinig. They would write it manually for themselves or talagang makikinig sila kasi wala namang replay eh. Ni tulad yun, hindi ko napakinggan. Sige, ulitin na lang natin. Walang ganon eh. Ganon na lang po yung pagmamahal nila sa Word of God. Tanong tayo ba kamusta?
Maliban sa excited tayo magkita-kita every Sunday, excited ba tayong tumanggap ng word tuwing Sunday? May great eagerness pa ba tayo? Okay? Nagtitake down notes ba tayo na parang mga bata? Wow! Wala nga ako naririnig na ganyan dito. Paano yung wow nyo? Ganun lang. Hello! Sila po, grabe yung eagerness. Para sa akin yan! Thank you! Ganon! Hello! Excited eh. Nakikipag-unahan. Sa panahon po nila, wala pa pong aircon. Eh tayo, konting init lang. Ano pa, hindi ko na maintindihan ang init kasi. Ha? Natidistract na agad tayo sa preaching. Konting ingay lang sa likod. Tingin sa likod. Alright. Tama ba? The Bereans are eager, mga unstoppable tong mga to sa pakikinig ng Word of God. Ay, by the way, alam nyo ba, trivia, nung araw, may labahan na rin. Wala pang ang automatic na washing nung araw. Pero alam mo, pag oras ng pakikinig ng Word of God, wala silang ibang nasa isip, kundi makikinig ako. Makikinig ako. Bahala na dun, ano kayang ulam, mama, ganyan na ganyan tayo eh. Pagkakaupo pa lang, saan tayo pagkatapos? Hello? Alright, the Bereans are excited to hear the word. Kumbaga, yung Sabbath day nila, yun ang pinaka-highlight ng buong linggo. Hindi lang dahil yun ang araw ng pahinga, kundi yun yung araw na makakapakinig na naman sila. Naiintindihan kasi nila, kung puro pahinga lang, walang word, nakakapagod pa rin. Tama? Bakit may mga taong paglabas ng church, pagka-uwi, pagod na pagod? Eh, hindi naman nag-focus, di nakinig. Hello? But for Bereans, they understand, ang pahinga ko, pakikinig ng word. Sige, sabi pa, overtime na yan, pero sige, tuloy. Tama? Kasi yun yung pahinga eh. Church, have great eagerness to receive the word. Ito dapat ang attitude natin towards the word. Ito po, pakinggan nyo to. Alright? Ang number one pakay po dapat natin, bakit tayo nagsisimba? Ayun po ay ang tumanggap ng Word of God. We don't go to church just to be entertained. We come to church so we can learn. Hello? Tanungin kita, bakit regular attendee ka naman ng Sunday service, pero palagi na lang nakakalimutan talaga yung notebook na yan. Tapos pag nandito, nakaganito. Are you expecting that the church will entertain you? Let me tell you, hindi po ganun ang design ng church. Balikan natin ng history, ang mga estudyante, learners yan, ang mga umaattend ng synagogue, gusto niyan matuto. They attend because they want to learn and they want to grow in their relationship with God. Alam mo, in the same way, kailangan mong maintindihan na kaya ka nandito kasi may mga bagay pa na patungkol sa Diyos na hindi mo pa alam. And the best way and the best avenue to learn about God is here. Okay? May estudyante bang walang notebook and ballpen? Listen to this. Your attitude towards the Word on Sunday reflects your attitude towards the Word the rest of the week. Kung paano natin pinapakitang mahalaga ang Word tuwing linggo, malaking posibilidad na ganun din ang pinapakita nating pagpapahalaga simula Monday hanggang Sabado. Church, I wanna challenge you. Be Bereans of this generation. Huwag kang pumayag na napag-iiwanan ka pagdating sa excitement mo, yung gigil mo sa Word of God. Iwanan na po natin yung nakasanayan natin na napadaan lang sa church ang buong pamilya, pero ang pakay mag-Jollibee talaga sila. Kaya yung anak, alright, pakinggan. Kaya yung anak habang nagpipreach, ano kaya orderin ko mamaya? Kasi kung mag-mix and match kami, ano kaya ipaparis ko? Hindi tuloy nakikinig ang iniisip yung o-orderin. Parents, i-model nyo po sa mga anak nyo na number one note-takers kayo. Kapag Sunday, alam nyo kung bakit? Pag nakita nilang seryoso to si mama sa pagpapalalim kay Lord, I'll tell you, kukopyahin po kayo. Hello, youth! Gawin nating non-negotiable ang Word of God. Pwedeng ikaw ang pinakamakulit, pinakamaligalig, wala tayong problema dyan. Pero pag oras ng preaching, makinig kang maigi. Yan ang magbabago sa'yo. Hello, ministers. Oo, may kanya-kanya tayong ministry na ginagampanan tuwing Sunday. Pero gusto kitang i-remind na ang pinaka-importanting ministry tuwing Sunday ay ministry of the Word. Hindi pwedeng uwian na, tapos na ako. Hindi.
Ministry of the Word. Lahat po tayo dapat pinapahalagahan at minamahal ang salita ng Diyos. Kasi po, ang mga Bereans, nang may biglang dumating na isang Paul na ang galing mag-expound ng Word of God, tuwang-tuwa po sila, ready silang makinig at mag-receive. Sabi po sa Job 23:12, I have not departed from the commands of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Katulad ni Job, panalangin ko po, ng bawat isa ay magkaroon ng pagmamahal sa salita ng Diyos na tuwing nakikinig siya, kinikilig yung puso niya at excited pang tumanggap at matuto. Hello? Alam ko po maraming tayo kailangang antitibay ng faith. Tama? Marami tayong makikilala na grabe naman to, on fire. Gusto mo bigyan kita ng sekreto? Grabe po eagerness ng mga yan to receive God's word. Malaki po ang puso ng mga yan, tumanggap ng tumanggap ng tumanggap. Ito po dapat ang attitude natin towards the Word of God. Sabik at excited. Hello? Church, alright? Ang challenge ko po sa'yo, every life group, every prayer works, every satellite, every Sunday service, even sa SOD, have great eagerness to receive God's Word. Hello? Naunawaan po ba natin? Number 2, make it your daily habit to examine the Word. Examining the scriptures daily. Ayan po ang ginawa nila. Si Paul po ay nagbigay sa kanila ng hindi basta-bastang claim. Katulad ng shinare niya sa Thessalonica, sinabi niyang, alam niyo, yung Jesus na pinag-uusapan niyo dito, tuwing punta niyo, ay yung word na pinag-uusapan niyo, si Jesus yun. Siya ang Messiah, ang Savior. Ang ganito pong claim ay hindi po madaling i-digest. Hindi yan madaling maintindihan. Dahil sa panahon nila, marami na pong nag-rise up na sabi sila daw fulfillment ng Old Testament. Only to find out, it's a prank. Hindi talaga sila. Alright, kaya naman po, when the Bereans heard about this, nung narinig nila, ang agad nilang ginawa ay hindi po itaboy si Paul. Hindi po nila sinabing, boo! Hindi yan yung nakasanayan namin. Boo! Alis ka na dito, ginugulo mo lang kami. Hindi po. In fact, anong ginawa nila? They accept the word with greatness. Pero at the same time, personally, chinek nila. Inalam, inimbestigahan to find out kung totoo nga ba itong sinasabi ni Paul. Ang word po na ginamit dyan sa examining ay anakrino, na ang ibig sabihin ay to examine or judge. Kumbaga, para kang ini-interrogate mo, teka, totoo ba yung sinasabi mo? Ina-examine mo eh. Alright, hindi ka parang uto-uto. Critical thinkers po ang mga Bereans. Hindi yan mga gaya-gaya. They are diligent. Hindi nila hinayaan na si Paul ang magdikta ng paniniwala nila. They research the scripture themselves. Take note. In-examine po nila yung scripture, ano daw? Daily. Araw-araw. Ganun po ang pagpapahalaga nila sa Word of God. Na dahil mabigat ang claim ni Paul, na itong si Jesus yung Messiah, inifortan nilang aralin, mag-imbestiga at busisiin ang scripture. Kailan? Daily. Araw-araw. Ganun po ang pagpapahalaga nila sa Word of God. Hindi nila binasta-basta, umuo agad. Ano po ibig sabihin nun? Alright, sinasabi nila na, Paul, oo, magaling ka. Paul, oo, ramdam ko yung anointing mo. Paul, oo, talagang wala akong problema sa'yo. Pero teka lang, check ko muna sa scripture. Kung align ba yung sinasabi mo, sa meron kami, para maniwala ako sa'yo. Ang ganda ng attitude nila eh. Tama? Sa panahon po nila, wala pang Bible, hindi tulad ngayon, alright? Doon po mga scroll. Scroll po yung check natin. Ano bang scroll? Wala namang mga pangalan yung scroll. Hahagilapin pa nila. Tapos bubuklatin nila. Ay, oo nga, yung sinabi ni Paul, nandito nga. Hello? They daily examine. Pwedeng ang ginagawa nila, binabalikan nila yung mga scrolls or yung mga notes nila, binabalikan nila habang nagsasalita si Paul. Kina-counter-check nila. Hindi madali, tama ba? In-effortan. Naging diligent. Alright? Mahalaga sa kanila, araw-araw talagang mag-examine. At alam niyo po ba, mahalaga din sa'yo na dapat ina-examine mo ang Word of God araw-araw. Alam niyo kung bakit? Kasi araw-araw, may marinig kayong nagpipreach. Binuksan mo yung TV, nagpipreach si Vice Ganda tungkol sa love life. Nagpunta kang IG sa Facebook, nagpipreach ang mga tao doon about perfect life.
Pagpunta mong YouTube, nagpipreach yung mga vloggers. Ganito dapat ang buhay na meron ka. Paglabas mo sa mga kapitbahay mo, nagpipreach yan si kumare, paano mangutang. Pagpasok mo sa bahay mo minsan, nagpipreach pa yung mga kasama mo, paano mag-compromise. Everywhere may nagpipreach. They tell you how you should live your life. Kaya kung hindi mo prinsipyo yung, teka lang, bago ako maniwala sa'yo, check ko muna sa word ni Lord. Hello, ang gagawin mo, oo, tama yan, oo. Remember, pakinggan nyo to, kung ang preacher na pinapakinggan mo ay hindi aligned sa word of God, for sure, ang buhay mo one day, hindi na rin magiging aligned sa will of God. Kaya dapat talaga hindi tayo paniwalain. Examine first. Aral muna, i-verify natin. Alright? Dapat araw-araw. Imagine kung hindi ka nag-aaraw-araw ng aral. Yung kausap mo, sabi niya, alam mo ba si Jesus? Umiyak nung ibig sabihin, tao lang siya. Oo nga, Ha? O kaya naman namang may kausap ka, sabi, siguro na mas mababa si Jesus kasi ang title niya, The Son. Yung God, the Father. So siguro anak lang siya, mababa siya. Ikaw naman, sa bagay. Alright, may kausap pa, sabi niya, alam mo, ang Bible, hindi lahat Word of God. Ilan doon ang hindi Word of God? Ikaw naman, sa bagay, no, oo ka na, oo, amen. Ikaw pa pinakamalakas ang amen. End up, ligaw, lito na. Pero ano pa itsura ng mga taong ginagawang habit ang araw-araw na pag-e-examine? Si Jesus, tao lang daw. Ikaw bago ka sumagot, buklat, aral, examine, tsaka sasagot. Ay hindi, baka nalito ka lang. Alright, kasi natutunan ko dito sa Bible, si Jesus nagkatawang tao, oo. Pero Diyos siya. And doesn't mean nag-incarnate siya ay nawala ang pagka-Diyos niya. Hello, si Jesus daw mas mababa sa Father dahil the Son siya. Bago sumagot, anong gagawin? Bubuklat, aaralin, i-examine, at saka sasabihin, ay hindi. Itong the Father is greater than I na nasa John 14:28, ang context nun ay patungkol, syempre, nung tao pa si Jesus, under siya sa Father. Pero basically, yung title na the Son and the Father, ay hindi yun patungkol sa dapat may mas mataas, hindi. Pwedeng patungkol siya sa role, pero in essence, equal lang po ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit sa attributes and power. Ngayon, hindi ka lang basta, oo, hindi, pwede. Ano to, pinuhenyo? Hello? At nung sinabing, yung Bible daw, hindi lahat Word of God, teka lang. Anong gagawin? Bubuklatin, aaralin, i-examine. At sabi ko, hindi. Sabi sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed. Meaning lahat. Walang binawas dun, walang dinagdag dun. Lahat, Word of God. See? Magkaibang-magkaiba, pag inuugaling araw-araw, you will examine the Word of God. Katulad po ng Bereans, we will protect ourselves from wrong teachings. At the same time, we will not miss the right teachings. Tama? Church, I wanna challenge you, okay? Huwag po kayong matakot alamin at magtanong. Alright? Kasi alam nyo, huwag po tayong matakot sa mga questions natin. Pwedeng na-raise kayo sa gano'n na, bawal tanungin si Lord. Bawal tanungin si preacher. Bawal magtanong. Hindi po, may Bible kayo. Double check mo. Okay? Do your own thinking. Hindi lang po notebook ang dala natin. Dapat pati Bible. May life group pa yun. Sabi sa ganito, check mo. Tama? Counter-check mo lagi. Alright? Gusto ko maintindihan nyo to. If we say we are followers of God, then our life should be patterned to His. And the only way to do that is to be shaped by God's Word. Alright? Kung tayo ay tagasunod ni Lord at dapat sinusundan natin yung yapak niya, magagawa lang natin yun kapag alam natin yung Word of God niya. Tama po ba? Alright? Alam ko po, ako po naniniwala na if you believe that the Bible is the Word of God, sige po, tataas ng kamay, naniniwala akong Word of God yung Bible eh. Okay? Lumalabas na pagmamataas ang hindi pagbabasa ng Bible araw-araw. Na para bang sinasabi mo, di, kabisado ko na yan. Alam ko na yan lahat. So sinasabi mong kabisado mo na rin si Lord? Hello? Hello? Ulitin ko, araw-araw tayong magpapanday sa word ni Lord para araw-araw mabago tayo, maging kamukha natin siya. Ano po yung number 2? Ano yung number 2?
Yes, make it our daily habit. And last po, number 3, commit to digging into the Word. Alright? Ito po dapat yung ginagawa natin. At yun po yung ginawa nila to see whether these things were so. Alam niyo po, isang nakita ko sa pinagkaiba ng Thessalonica at saka Berea. Sa Thessalonica, nakinig, nakumbinsi. Pero itong mga to, pambihira, di uubra sa kanila, yung mga mabubulaklak na salita. They don't settle in what they hear, they make sure na hindi agad sila makikinig, sila mismo, huhukayin ko to find out. To find out. Digging into means as in looking into. May hinahanap, may gustong ma-find out. Ang tawag po doon, paghuhukay. The Bereans believed na hindi sila pang surface level lang. Gusto nilang maghukay at ma-find out ano ba yung totoo. Lumalabas na dapat pala ang attitude natin every time we hear God's Word, hindi lang tayo napapa-wow factor dahil, alright, hindi lang tayo basta pinapakilig ng Word of God, hindi lang tayo basta ginagamot ng Word of God, dapat tinutulak din pala tayo ng Word of God para mas maghukay at mas madiskubre kung ano pang meron sa Word of God. Let me read with you, sabi ni Lee Robertsons, the Bible is a gold mine waiting for someone to take out its riches. Ito pong yaman na meron sa Bible ay hindi naman basta-basta tatalon papunta sa'yo. Kailangan mong hukayin, intensyonin, aralin at personally, ikaw mismo yung makakakita ng yaman. You know what? Digging is personal thing. Bakit? Kasi sa atin po may access na tayo. May Bible app na tayo, may physical Bible na tayo, may New Testament, NIV, NLT, may Pinoy version pa, lahat ng pabor na sa'yo. We all have the access to the riches of the Bible, but only few find it. Bakit? Kasi kukonti lang ang willing maghukay para makita ito. Church, let me tell you this, hindi ka pang surface level lang. Hindi kayong, ay oo, narinig ko yan. Hindi ka lang doon. Alam mo, ang plano ni Lord sa'yo, ikaw mismo. Hukayin mo para mas lumalim ka. Ikaw mismo, mabago ka. And don't get me wrong, ang pagpapalalim at ang paghuhukay sa word ni Lord, wala yan sa edad. Wala yan sa estado ng buhay. Okay? Nasa willing yan. Willing ka ba? Alright? Para ikaw mismo dumating ka sa point na, ay grabe, natutunan ko to. Sasabihin mo, Coach, alam mo, to be honest, nadi-discourage ako every time na may kakulangan kami sa bahay. Pero na-amaze ako, inaaral ko yung 40 years na wilderness. Hindi sila nagtanim, wala silang inani, pinapaulanan ni Lord ng mana. Wow! Ikaw mismo na bago, you find out yourself. Yung mga tao lalapit sa'yo, sasabihin, grabe, Coach, alam mo, hindi na talaga ako magkakasala. Umiiyak ako ngayon, grabe. Na-find out ko na itong Jesus na to, nag-volunteer pala siyang mamatay para sa akin. Kasi mahal niya ako. Ako din, Coach, gusto kong mamatay sa sarili kong gusto para ipakita ang mahal ko si Jesus. It's you personally finding out and taking out the riches from the Scripture. Kaya ganito, alam mo, Han, yung asawa mo, kausap mo, alam mo, may pinapagawa sa akin si Lord. Takot akong mag-obey, pero nung nakita ko yung kwento ni Peter, grabe, obey ng obey. Sabi, hagis mo yung lambat kahit ang lapit lang. Wow! Imagine, makapunit lambat yung nahuli nila. Ako din, bahala na mag-obey ako kay Lord. Papatulan ko, may word ni Lord eh. Hello, what happens every time you dig God's word is that gradually, nagko-collect ka ng mga great and precious nuggets of truth. At yung truth na yon ang magiging gabay mo para sa tamang pamumuhay. Naghuhukay ka, nag-iipon ka ng kayamanan mula sa Scripture, ikaw ang mangyayari, yun yung magiging gabay sa tamang buhay. Hello, lumalabas na may panawagan si Lord sa bawat isa. Hukayin mo yung word. Alright? Personal mong i-encounter yung God of the Bible. Church, mag-decide ka today. Hanapin mo yung Scripture. Alright? Para sa panahon na may sinasabi yung ibang tao, ang sasabihin mo, hindi nabasa ko nga sabi ni Lord, ganito daw ako Hindi na uubra sa'yo. Hello? Para pag sa panahon ng may pagsubok, sasabihin sa ng demonyo, mag-isa ka lang. Ay, hindi Sabi ng Scripture, I will never leave you nor forsake. Ang tibay mo.
Commit to God na magdidig tayo, maghuhukay tayo ng Word of God. Amen po. So ulitin ko po ano yung tatlong bagay. Number 1, have great eagerness to receive the Word. Ito dapat yung attitude natin. Interested, excited, para tayong bata, makakatanggap na naman ako ng Word of God. Pangalawa, make it your daily habit to examine the Word. Araw-araw dapat tayo nag-aaral at nagpapalago. Number 3, commit to digging into the Word. Hindi lang tayo pang surface level lang. Commit natin, maghuhukay ako. Nag-iipon ako ng yaman eh. One day, ipapamahan ako to sa mga anak ko. Hello? Ano po bang magiging resulta natin pag tama yung attitude natin towards the Word? Number 1, right faith. Alam mo nangyari? Yung mga Bereans, they believed. Okay? Hindi sila basta naniwala. Alam niyo po, yung lugar nila ay lugar na kung saan ang daming pinapaniwala ang Diyos-Diyosan. Pero ang ginawa nila, hindi sila nagbasta-basta. Inaaral nila. And what happened? They found the right faith. Natagpuan nila yung tamang paniniwala. Church, hindi pwedeng dyan ka pinanganak, oo ka na lang dyan hanggang pagkamatay mo, alamin mo kung dyan ka ba talaga. Hello? Alright? Yung belief na ginamit dito, ang ibig sabihin, sa Greek word episteo, nang ibig sabihin, hindi lang sila basta naniwala, nakumbinsi pa sila, tapos nagtiwala sila doon. Ibig sabihin, hindi lang sila naniniwala sa isip, kundi naniniwala at nagtitiwala sila doon sa pinapaniwalaan nila. Listen, hindi pwedeng naniniwala kang may Diyos pero wala kang tiwala sa Diyos. Hindi pwedeng naniniwala kang may Jesus pero wala kang believe kay Jesus. And the only way to have right faith is the right attitude towards the Word. Top priority mo dapat, buhay mo at paniniwala mo sa Diyos. Hindi pwedeng mali ang tingin mo sa Diyos. Alright? Tamaan po natin yung same faith. Okay? Sa pamamagitan ng pagtama ng attitude natin sa Word of God. Ano yung una? Right faith. Number 2, right action. Alam niyo po ba, share ko lang, nung nalaman po ng mga taga-Thessalonica na nasa Berea to sila po, alam mo ginawa nila? Naghakot sila ng mga manggugulo, tapos doon naman sila ng gulo. Talagang gusto ng problema ng mga to eh. But you know what happened? Amazingly, yung mga nag-believe sa Berea, pinagtanggol siya, prinotektahan. Tama yung galaw. Alam mo, nakita ko, ang dala ng Word of God ay pagbabago ng buhay. Kaya pansin mo, ang mga taong mahal ang Word of God, iba ang galaw niyan. Iba ang buhay niyan. And this is true with the Bereans. Alright? Kung itong Thessalonica, ang dala ay gulo, itong mga believers ng Berea, ang dala ay protection para kay Paul at sa team niya. Lumalabas na listen, ang magiging compass po mo para maging iba ang buhay natin at ma-align tayo sa will of God. Walang iba kundi Word of God. Hello? Gusto kong malaman mo. Maybe may nagtatanong, Coach, paano ko pa malalaman yung will ni Lord? E di alamin mo yung Word of God. Kung gusto mong malaman yung will of God, dapat kargado ka ng Word of God. Right? Bago God's will, God's Word muna. Hello? Right action. Number 3, right focus. Alam niyo ba, fast forward. After ng isang ministry niya sa Berea, alam mo bang merong na-win si Paul na nakasama niya sa pagme-mission? Ang pangalan niya ay si Sopater. Isa po siyang Greek, nabanggit dun sa mga prominent Greek, na regularly umaattend ng service. Wala po siyang idea sa Torah, wala siyang idea sa Jewish culture. Pwedeng meron, pero hindi ganun kadetalye. Pero technically, na-raised po siya sa environment na maraming Diyos. Hello? Pero kaka-attend niya, ang nangyari, ni-receive niya ng maayos, inaral niya personal, at nag-commit siya na maghuhukay pa. And what happened? Listen. Sa Bereans, one day, naging kasama siya ni Paul sa mission niya. Tumama yung focus niya. Naintindihan niya na, teka lang, alright? So Pater decided to have a change of focus from being a regular attendee to becoming a full-time missionary. From being a usual Greek to becoming a gentle Christian who accompanied Paul to the journey. What does it mean? Ang epekto ng tamang attitude sa Word of God ay magdadala sa tao sa tamang focus. Dadalhin ka nito sa realidad ng pinakamahalaga sa buhay. Walang iba, kundi ay masunod ang kalooban ni Lord. Hindi mo malalaman yon kung wala kang pagmamahal sa Word. Sopater found his focus
At para sa kanya, to go all out in serving God. Bakit radical si Sopater? Alright? Sa paglilingkod niya kay Lord, kasi pambira, kargado siya ng Word of God. Lumalabas na ang palaging resulta ng tamang pag-handle ng Word of God ay tamang focus at all out na paglilingkod. Tapos na po ako, ulitin ko lang. Alright, 3 resulta ng tamang attitude towards the Word. Right faith. Sure kay, unwavering yung faith mo. Naiintindihan mo at personal, ikaw nakadiskubre. Pangalawa, right action. Tama yung galaw mo. Bakit? Kasi yung isip mo, shinape ng Word of God. Binago ka. Pangatlo, right focus. All out. Alright, tama ang pinagugugulan mo ng oras, panahon at ini-effortan mo talagang mag-serve kay Lord. Tapos na po ako, kanina nung nagbabanggit ako, nung nagsisimula yung sinasabi ko, sabi ko di ba may dalawang comparison? Yung Jew sa Thessalonica, yung isa naman sa Berea. Ano po ang pinaka-biggest difference nila? Alright? Alam niyo po ba, basahin ko po sa verse 4, sabi kanina, some of the Jews who listened were persuaded and joined Paul. May some na naniwala. Alam mo, dun sa Berea, dahil tama yung attitude nila sa Word of God, verse 12, as a result, marami ang naniwala. Let me tell you this, your attitude towards the Word of God will determine the impact you will have to others. Pwedeng malaki, pwedeng kakarampot. Namatay na si tita, wala man lang nakarinig na Christian. Dumating ang mga ka-member, ay Christian pala to. Huwag mong hayaan na ang impact mo sa pamilya mo, katiting. Hello? Huwag mong hayaan na Christian ka, but you know what? Hindi ka binabago. Nakasalalay sa'yo kung maniniwala ka ba, mababago ka ba, magiging kamukha ka ba ni Jesus, or mananatili kang patay, walang joy, at hopeless. The Bible is the Word of God. And our attitude towards this book will determine the kind of life we will have. Meron akong na-realize lately. Bakit kapag nagpapadoktor tayo, ang mga nilalapitan natin, mga expert? Bakit? Bakit kapag may isang operasyon, minimake sure natin, ang kukonsultahin natin yung pinaka-best of the best na surgeon. Handa tayong magbayad kahit pinakamahal, maubos yung savings mo. The answer? Kasi buhay yung nakasalalay. Hindi basta-basta ang buhay. We make sure the doctor is reliable at lahat ng sinasabi niya, minsan nga, nagpapa-second opinion pa tayo eh. Hindi dahil wala tayong tiwala, pero dahil we value life. Pero alam mo, nakakalungkot, maraming tao, maselan kapag usapang kalusugan, pero hindi maselan at mabusisi kapag usapang doktrina at paniniwala sa Diyos. Maraming tao, imbis na mag-double check, oo lang ng oo. No wonder, ang daming nadadaya. Tuturo pa nila yan sa ibang tao. Dahil ba wala tayong access sa Bible? Meron. Sadyang tamad at ignorante lang tayo sa kung anong totoo. Church, gusto kong maintindihan mo na kahit pa gawin lahat ng mga pastor natin na magturo ng tamang doktrina at tamang pamumuhay, kung inuugali pa rin natin na iasa sa iba, at wala tayong personal na pag-aaral at pagbabasa at pag-counter-check ng Bible, sooner, later, madadala tayo sa wrong teachings. Sooner, later, magiging iba yung prinsipyo natin sa buhay. Hindi na sa Bible, kundi sa tao na, sa paniniwala, nakasanayan na. Church, I want to tell you this, nakasalalay din ang buhay mo dito. Nakasalalay ang buhay mo sa kung anong klaseng doktrina ang meron ka. Alam bang yung physical body na yan, alright? Pwede yan mapahamak pag hindi reliable yung doktor. Pero gusto kong malaman mo na matinding kapahamakan ang dadalhin ng yung sarili mo at yung kaluluwa mo. Yung buong ikaw, pag maling doktrina ang hawak mo.
Wrong doctrine is a poison to your soul. Wrong belief will kill you. Huwag kang papahayag na oo ka lang ng oo. Be diligent. Effortan mo. Tuwing Sunday, dalhin mo yung notebook mo, yung Bible mo. Mag-take down notes ka. Hindi ka bago dito sa church. At kung saan ka man mapadpad, dadalhin mo yung culture. Teka lang, bago ako umuo, check ko muna. Hello. May I invite everyone to please rise right now. Sige po tayo ngayon. Let me speak to the youth, to the parents, and to the ministers. Kamusta po yung attitude natin towards the Word of God? Mga magulang, gusto kong maintindihan mo nang may papamana nyo po sa anak nyo. Ay yung mga bagay na hindi basta-bastang mauubos, hindi mawawala. Yun po ay ang pagmamahal nyo sa Word of God. Paano kayo makakasiguro na one day pag wala na kayo, alam mong makakayanan niya kasi dikit siya sa salita ng Diyos. Tama yung matinding pagmamahal na meron siya sa salita ng Diyos. Mga youth, hindi ka nandito dahil lang masaya. You are here kasi nagpapalalim ka. Hindi tayo naglalaro dito, nagpapalalim tayo sa Lord kasi one day gagamitin ka ni Lord to win your family. Gusto kong malaman mo na hindi mo mawiwin yung pamilya mo kung sala pa rin yung buhay mo. Hindi makikita si Jesus kapag ikaw hindi ka na-transform ng Word of God. Mga ministers, alam niyo ba ang tanging magiging lakas natin para all out kay Lord? Walang iba kundi Word of God. Huwag kang pumayag na you came here prepared, well-presented, pero sa harap ni Lord, nakulang. Hindi ka na excited sa Word ko. Hindi ko po alam kung anong mga rason at mga nangyari in between, but today God wants to speak to you and God wants to call you back. And God wants to call you back na maging excited at interested ulit sa Word niya. Gusto niyang makita kanya ulit na may great eagerness to receive the Word na parang bata, na parang bago, napapawaw at nagpapapuno. Church, gusto kong maintindihan mo na hindi additional burden ang aralin at buklatin ng Bible. Yes, the Bible is our protection. The Bible ay gagamitin para lumalim at mabago tayo. But more than that, let me just remind you, the very moment you accepted Jesus, kasama mong tinanggap ang commitment mong mamahalin mo ang salita na. Right now, we will sing. And I want you to meditate on the lyrics. And I want you to recommit your yes again to God. Not only to Him, but to His Word. Come on, sing it to Jesus right now. Come on, say, Lord, this is my yes. Make it your declaration right now. Close your eyes right now. Church, let me tell you, how you treat the Word of God is how you are treating Jesus Christ. How you treat the Bible is how you are treating God.
Ang Biblia hindi lang basta libro. It is the Word of God, living and active. Hindi pwedeng mainit ka kay Jesus pero malamig ka na para sa Word of God. Hindi pwedeng mahal mo si Jesus pero wala nang spark mo towards the Bible. Right now, to those na nagde-decide na babalik sila sa Diyos at sa salita ng Lord at nagko-commit na talagang maghuhukay na ng truth every day, I want you to raise up your hand. Come on, raise up your hand. Lord, I commit again. And I want you to talk to the Lord right now. Come on, continue to talk to God. This is a personal call with you and God. It's my joy to lose my life and find it in Jesus Christ, and find it in Jesus Christ. It's my joy to lose my life and find it in Jesus Christ, and find it in Jesus Christ. It's my joy to lose my life and find it in Jesus Christ, and find it in Jesus Christ. Lord, naniniwala kami na ang Bible ay Word of God. Naniniwala kaming tulad ng data, every time ino-open namin ito, nakaka-access kami sa internet. In the same way, every time we open the Bible, we access you. We access your truth. We access your word. Lord, umaamin kaming nagpabaya kami. May ilan sa amin, Lord, mali ang paniniwala, pero hindi kami nagpakorek sa salita mo. But right now, minsan pa humihingi kami ng basbas mo. Magbubukas ulit kami ng Bible. Kakausapin ka ulit namin gamit ang salita mo. Lord, we are breaking all religious spirit in the name of Jesus. And Lord, you are setting our people free from idleness and even excuses. And right now, Lord, we are deciding we want to be Bereans of this generation. Hindi matatakot magtanong at mag-aaral, maghuhukay para matuto. Lord, minamarkahan mo ang simbahang ito ng mga believers na on fire sa Diyos, on fire sa paglilingkod, at higit sa lahat, on fire sa salita ng Diyos. Lord, kung paano ka namin tatratuhin, ipapakita namin kung paano namin tatratuhin ang salita mo. Before we end, may I invite all of the coaches, life group leaders, even pastors here in front. Let me just pray for you. Come on. This is an invitation for us. Find it in Jesus Christ. Especially yung may mga hawak na dinidisciple. Pwede kayong pumunta dito. Okay lang magsiksikan tayo. My joy to lose my life and find it in Jesus Christ, and find it in Jesus Christ. Let me pray for you. You may close your eyes right now. Lord, pwede hindi lahat tanggapin ang word na ibababa namin sa paraan na ine-expect namin. Pero Lord, magiging tulad kami ni Paul. Hindi kami mag-sugarcoat ng salita mo. Mamahalin namin ito kung paano ka namin minamahal. Iingatan namin hindi maling interpretasyon na turo ang maibaba namin sa aming mga miyembro. Nandito, Lord, yung mga anak mo magdidesisyon na ipipreserve ang salita mo. Hindi magtuturo ng pangsarili. Hindi rin mamumuhay na taliwas sa salita mo. Lord, may tatawaging pastor, may tatawaging coach, mga life group leaders. Hindi po nila alam kung paano mamuno. Pero Lord, babalik sila sa salita mo at yun ang magiging ilaw nila para humakbang, tumalon dun sa pagkakatawag mo sa kanila. Salamat, Lord. Pupunuin mo ang binyan ng mga mahal na mahal ka at mahal na mahal ang salita mo. Thank you, Jesus. Amen and amen.
Sige po, let's stand our hands. Taas mo natin ating mga kamay. We will declare. Lord, magde-declare kami na mas magiging magaganda pa at mas malalalim na preaching ang ibababa mo dito sa simbahan namin. Mas magiging malalim, radikal ang itataas mo mga preachers, coaches, and even life group leaders. And Lord, kung may isang bagay man na hindi namin nahayaan, ayun po ay hindi namin nahayaang mapalungkot ka. Kasi hindi po maling turo ang ibababa namin sa iba. Lord, salamat po. Tuwing may preaching, makikinig kami. Pag-uusapan namin ang salita mo. Ang gagawin naming trending, hindi buhay ng iba, kundi salita mo sa loob ng barkada, sa loob ng tahanan. Mismo, Lord, dito sa loob ng aming simbahan. Salamat po, Panginoon. We thank you. Kaman pasalamatan mo ang Diyos sa oras na ito. We thank you, Jesus. Amen and amen.